Life After Prison. By Silencio, Kabanata 226. Nag-vibrate ang cellphone ni Evan. Itinaas niya ito para tingnan ang screen at tuwang-tuwang sinabi. Tingnan mo, Whitney. Kakalipat lang ng pera ng pinsan ko. Nagsasabi siya ng totoo. Kinuha ni Whitney ang telepono, maingat na binilang ang pera, at natanto na mayroong $200,000 sa account. Kaagad namang nagiba ang kanyang emosyon at hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa ibang lugar sa Shanahan, pinuntahan ni Stanley ang kanyang lola at nagreklamo ng galit. Grandma, humingi ulit ng day off si Diane ngayon. Ilang araw pa lang siya nagtatrabaho pero humihingi na siya ng day off. Ang palusot na ibinigay niya ay isang bagay na kasama ng mga linya ng panglilibrera sa ilang mga bisita sa isang pagkain at pagkakaroon ng maikling housewarming. Ginamit pa niya ang kanyang autoridad para hayaan ang kanyang ama na magretiro ng maaga at tamasahin ang mga pondo sa pagre-retiro ng kumpanya. Tumigil si Stanley at galit na nagpatuloy. Ang pinakamasama, marami na siyang natanggal na empleyado kahit ilang araw pa lang siya sa trabaho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti si Catherine sa kanya at sinabing, "Sinabi sa akin ni Diane ang tungkol sa huling isyu na iyon ng maaga. Lahat sila ay malalapit mong kasama, at sila ay mga walang kakayahan na tanga na walang ginagawa para sa kumpanya. Minamali din nila ang mga account para maibalik sa kanila ang lahat ng alak at kainan na na-enjoy nila sa oras ng kumpanya." Napaawang ng ilang beses ang labi ni Stanley nang marinig iyon. Kanina pa niya iniisip na magreklamo sa kanyang lola tungkol kay Diane ngunit hindi niya inaasahan na nauna pa sa kanya ang pagreklamo ni Diane tungkol dito. Agad niyang sinabi na may masamang ekspresyon. "Talaga? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Maganda ang trabaho nila noon sa ilalim ko, at sa palagay ko ay ipinapakita lang nila ang kanilang kawalang kasiyahan kay Diane pagkatapos niyang maging bagong general manager." Agad niyang iniba ang usapan at sinabing, "Mayroong 3 araw na lamang bago ang opisyal na paglulunsad ng proyekto ng Liberty City. Bakit wala pang balita sa atin si Severin? Hindi naman siya nagsisinungaling sa atin, di ba? Ano ang gagawin natin kung noon pa niya hinihila ang paa natin?" Ngumiti ang matandang babae bilang tugon. "Well, hindi maaaring paghiwalayin sina Diane at Severin, at malinaw na gusto niya itong makasama. Isa pa, maganda ang relasyon ni Severin kina Draco Hall at Henry, kaya kahit hindi niya matiyak ang kota sa atin, hindi ko na maibabalik ang sinabi ko pagkatapos kong tanggapin si Severin bilang manugang ng mga Shanahan. Itinuturing na siyang bahagi ng mga Shanahan." Nang maging malinaw ang puntong iyon, huminto siya bago siya nagsalita muli. "Ngunit kung mabaigaw si Severin na tulungan tayong makakuha ng kota, gagamitin ko ang pag-abuso sa autoridad ni Diane bilang dahilan para tanggalin siya sa kanyang posisyon. Ang kumpanya pa rin ang pamamahalaan mo sa huli. Matalinong desisyon, Grandma. Salamat sa palaging pagtrato sa akin ng mabuti." Tuwang-tuwa si Stanley at agad na nambobola. Ngumiti ang matandang babae. "Tara na, bibisitahin natin sila at tanungin sila tungkol sa sitwasyon habang tayo ay naruroon. Total 3 araw na lang. Tama, tayo na." Si Stanley ay hindi kapanipaniwalang nasa sabik na makipagbuno pabalik sa kanyang posisyon mula kay Diane. Nang maisip niya kung paano siya aalisin bago pa man siya makakuha ng pagkakataong magpainit sa upuan, sabik siyang makita kung gaano kagalit ang magiging reaksyon nito pagdating ng panahon. Di nagtagal, nagmaneho si Stanley kasama ang kanyang lola at ang kanyang ama. "Sandali lang, bakit ang daming magagandang babae dito?" Agad na nagliwanag ang mga mata ni Stanley pagdating sa gate. Hindi niya inaasahan na may 6 na magagandang babae na masayang nagkukwentuhan palayo doon. Matapos mag-isip sandali, sinabi niya kay Catherine, "Grandma, sa tingin mo ba nahanap din ni Severin itong mga babaeng ito? Gayunpaman, sobra na yata siya ngayong may pera na siya." Nang makita ni Lily ang ilang estranghero sa pintuan, lumapit siya at tinanong sila, "Sino ka?" "Kami ang mga Shanahan." Siya ang iginagalang na matriarch ni Shanahan. Iniangat ni Stanley ang ulo at mayabang na sinabi, "At dapat kami ang magtatanong kung sino kayo. Kami ang mga bodyguard na kinuha ni Mr. Severin. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Aabisuhan ko sila na nandito kayo." Agad namang sumagot si Lily.
Life After Prison, Kabanata 227. Hindi nagtagal ay lumabas na ng bahay sina Severin, Dayan at ang iba pa. Grandma, bakit kayo nandito? Agad namang binati ni Dayan si Catherine. Pumasok ka, Grandma. Sa tabi ni Catherine ay nakatayo sina Stanley at George, at bahagyang lumubog ang kanilang mga ekspresyon dahil medyo nakaramdam sila ng sama ng loob na hindi sila pinansin ni Dayan. Ah, kayo pala. Ginang, George, Stanley, pakiusap, pumasok kayo. Humakbang paarap si Judith at nakangiting bumati, na medyo nagpakalma kay George at Stanley. Ang villa na ito ay talagang napakalaki at kahanga-hanga. Hinangaan ng matandang babae ang malaking villa at hindi napigil ang ipahayag ang kanyang pagkamangha. Hindi nagtagal, dinala sila ni Dayan sa sala at niyaya silang maupo. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon, Grandma? Tanong ni Dayan habang nagtitimpla ng tsaa para sa kanila. Medyo natuwa siya dahil hindi niya inaasahan na ang lola niya ang magkukusa na pumunta at bumisita. Bahagyang ngumiti ang matandang babae at sinabing, "Walang partikular. Gusto ko lang pumunta at tingnan. Kung tutuusin, ang magagawa ko ay mainggit sa lugar na ito. Dati gusto ko rin tumira sa isa sa mga villa dito. Ito ay isang simbolo ng katayuan, pagkatapos ng lahat." Napangiti si Dayan. Maaari kang manatili dito ng mas matagal kung gusto mo ang lugar na ito, Grandma. Tahimik at napakakomportableng tumira dito. Napakapresko din ang hangin. Ikanaway ng matandang babae ang kanyang mga kamay. Ayos lang. Sanay na rin naman akong tumira sa lumang lugar, at dito na rin tumutuloy ang buong pamilya ni Severin kasama ang pamilya mo. Imposibleng abalahin kita. Nang makita ni Stanley na ang kanyang lola ay humahampas sa paligid, hindi na siya makapaghintay at direktang nagtanong. Siya nga pala, Dayan, kumusta ang progreso sa kota ng proyekto ng Liberty City? May pag-asa ba tayo? Hindi alam ni Dayan ang mga detalye at hindi rin sinabi ni Severin sa kanya ang tungkol dito. Napangiti na lang siya ng awkward at sinabing, "Hindi ako masyadong sigurado." Ibinigay ni Severin ang kanyang salita, kaya tiwala akong kakayanin niya ito. Ang kanyang salita, masasabi mo ba? Maaasahan ba ang kanyang salita? 3 araw na lang ang natitira, kaya saan siya kukuha ng pagkakataon kung hindi pa niya ito naaayos ngayon? Hindi mapigilan ni Stanley ang mapangiti nang marinig iyon. Mukhang malapit nang bumaba si Dayan sa pwesto. Sa pagtataka ng lahat, may inilabas si Severin na tila invitation mula sa bulsa ng pantalon niya at ibinigay sa matandang babae. Ito ay isang liham ng paanyaya para dumalo sa paglulunsad, Grandma. Alam mo naman ang ibig sabihin nito, hindi ba? Natuwa ang matandang babae nang makita iyon at agad na kinuha ang invitation letter para buksan iyon. Hindi maiwasang manginig ng bahagya ang mga kamay niya sa kilig habang sinasabi. Ito. Magandang balita ito. Ang seremonyang ito ay sa pamamagitan lamang ng imbitasyon at ang mga salita dito ay nakalimbag sa gintong font. Kung ito ay itim na font sa halip na ginto, nangangahulugan ito na kami ay naimbitahan ngunit binigyan lamang ng pagkakataong makakuha ng kota sa proyekto. Ang gintong font ay nangangahulugan na ang kota ay nakalaan na para sa atin. Grandma, tama ba? Nakita mo iyon? Agad na umasim ang kutis ni Stanley at nagmamadaling nagtanong sa matandang babae. Agad niyang sabi, "Bakit ako magkakamali? Tingnan mo, ang posisyon na binanggit nila dito ay lubos na pinagnanasaan. Magaling ka, Severin, napakahusay mo. Nakasigurado ka ng kota para sa amin at nakuha mo pa kami ng napakagandang posisyon." Talaga? Well, sigurado kaming natutuwa na marinig iyon. Napangiti rin sina Maurice at Judith nang marinig iyon. Napatunayan na ng kanilang anak ang kanyang mga kakayahan, at tiyak na hindi siya pababayaan ng matandang babae sa hinaharap pagkatapos niyang tulungan ang mga Shanahan na makakuha ng mga ganitong benepisyo. Life After Prison, Kabanata 228. Pinakamahalaga sa lahat, makukuha ni Severin ang pag-aproba ng mga Shanahan at mapanatili ni Dayan ang kanyang posisyon bilang General Manager ng Shanahan Corporation. Oo, napakaganda ng lokasyong ito, at magdadala ito ng malaking kita sa mga Shanahan sa hinaharap. Gayunpaman, ang mga paunang bayad sa pamumuhunan ay maaaring medyo mataas.
Tuwang-tuwa ang matandang babae nang maisip niya kung paano naibigay ang ganoong kalaking lugar sa mga Shanahan. Ang tanging pag-aalala niya ay ang parehong malalaking pamumuhunan na kailangang gawin sa mga unang yugto. Nagulat ang lahat, ngumiti si Severin at sinabi. Hindi ko akalain na magkakaroon ng iba't ibang kalalabasan kung may iba't ibang kulay ang font ng sulat. May isa pa ako dito. Ginawa ni Severin ang pangalawang liham pagkatapos niyang magsalita at kulay ginto rin ang font. Isa pa, at pareho silang nakalimbag sa gintong font. Wala naman akong nakikita, diba? Binigyan nila tayo ng 2 pwesto. Sa isang iglap ay nagningning ang mga mata ng matandang babae. Hindi niya kailanman pinangarap na makakuha ng ganoong kota. Imposible. Genuine ba ito? Paano ka nakakuha ng 2? Gulat na gulat si Stanley lalo na't hindi siya pinansin ni Charmaine nang hinanap siya nito. Sa kabaligtaran, nakakuha si Severin ng 2 pwesto pagkatapos matugunan ang mga Longhorn, at hindi maiwasan ni Stanley na magtaka kung peke ba ang mga kota sa mga kamay ni Severin. Kinuha niya ang invitation letter sa kamay ni Severin at tiningnan ito ng mabuti, sabi. Sa tingin ko peke ito. Ang locus yung ibinigay sa kota na ito ay kasing ganda at napakalawak din ng lugar. Bakit nila tayo bibigyan ng 2 pwesto sa magandang posisyon? Sa palagay ko, wala sa mga second tier na pamilya, o kahit na sa mga first tier na pamilya sa bagay na iyon ang binibigyan ng ganoong pagtrato. Napawi ang ngiti ng matandang babae nang sabihin iyon ni Stanley, at nagsimula siyang magtaka kung maaaring peke ba ang ginamit ni Severin para lang lokohin sila. Bilang tugon, sabi ni Severin na may mahinang ngiti. Hindi ko alam kung peke, pero si Miss Charmaine ang nag-abot sa akin. Bakit hindi mo siya tanungin kung peke? Nang marinig iyon ni George ay napangiti siya. Kung gayon, dapat itong maging tunay na pakikitungo. Hindi ito maaaring peke kung si Miss Charmaine ang nag-abot nito sa iyo. Tumingin ang matandang babae kay Severin at ngumiti ng may kasiyahan. Napakahusay mong ginawa, Severin. Nakangiting sabi ni Severin. Siya nga pala, nabanggit ni Mr. Gideon na mabibigyan nila tayo ng 30% diskwento sa bayad sa pagpapatala para sa pangalawang kota na ito, kaya wala ka talagang dapat ipag-alala. 30% diskwento. Lalong nanlaki ang mata ng matandang ginang matapos niyang marinig iyon at natulala sa narinig. Mas mabuti iyon, napakahusay. Ngumiti ang matandang babae. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya kay Stanley. Magpareserba para sa isang VIP room sa isa sa mga malalaking restoran ng hotel. Dapat tayong magdiwang ngayon. Sa 2 lugar na ito, magiging tiyak ang ating kinabukasan, sa gayon, hindi tayo babalik at magiging isang ordinaryong mayayamang pamilya ng negosyo. Naniniwala ako na maaari tayong magkaroon ng pagkakataon na maging second tier na pamilya sa loob ng ilang taon. Sige. Magpapareserba na ako ngayon. Labis na sama ng loob ang naramdaman ni Stanley dahil ang una niyang plano na dalhin doon ang matandang babae ay upang gawing kalokohan sina Severin at Diane. Sa kasamaang palad, ang mga talahanayan ay nabaligtad dahil si Severin ay pinuri bilang isang mahusay na bayani ng mga Shanahan habang siya ay nagbitiw sa pagiging isang utosang nagtatrabaho. Habang pinalabas ni Stanley ang kotse sa pasukan ng Dragon Lake Vista, nagngangalit siya at may nagbabagang galit sa kanyang mga mata. Life After Prison, Kabanata 229. Noong gabing iyon, pumunta ang mga Shanahan sa isang engranding hotel para sa isang pagdiriwang. Natural, sumama din ang pamilya ni Severin. Si Catherine ay labis na natuwa at pinuri niya ang kakayahan ni Severin sa buong gabi. Sinabi pa niya na si Diane ay may magandang mata sa mga lalaki at nakahanap ng magandang tahanan. Napangiti na lamang si Severin sa mga sinabing iyon at hindi ito masyadong sineryoso. Kung tutuusin, naging manhid na siya sa lahat ng uri ng pambabola. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakakuha ng mga kota ay para kay Diane ay dahil inaapi ni Stanley si Diane noon, at gusto ni Severin na tulungan si Diane na makaganti. Magbabalaman lang iyon kay Stanley na huwag na silang guluhin pa. Habang pinagmamasdan ni Severin ang masayang ngiti sa mukha ni Diane, pakiramdam niya ay sulit ang lahat ng ginawa niya. Umuwi na ang lahat sa kani-kanilang bahay pagkatapos kumain. Nakainom ng maraming alak si Diane ng gabing iyon at medyo namumula ang pisngi.
Matapos suyuan si Celine na matulog ay nag-inat na siya ng bewang at naghanda na rin sa pagtulog. Gayunpaman, napahinto siya sa paglalakad nang dumaan siya sa silid ni Severin. Ang pag-iisip kung paano sila halos maghalikan noong umagang iyon kung hindi dahil sa pagkaputol ni Celine ay napangiti siya ng matamis sa sarili. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit pagkatapos ay bumalik kaagad sa kanyang silid at iniling ang kanyang ulo. Hindi, ano ba ang iniisip ko? Ayokong magkaroon ng yung mga saloobin. Kinaumagahan, nagpasya si Severin na mamili dahil wala na siyang magandang gagawin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikilala niya si Rufus hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis ng bahay. Si Rufus ay may magandang babae sa kanyang mga bisig sa sandaling iyon, at nang makita niya si Severin, malamig siyang ngumiti at humarap upang hamarang sa daan ni Severin. Rufus. Kumunat ang noo ni Severin. Pagkauwi ni Rufus at magsumbong kay Manuel, dinala sa syanahan ang napakaraming bodyguard ng mga Chavez para lang magkagulo doon. Sa oras na iyon, ayaw niyang damanak ang anumang dugo dahil ito ang unang pagkakataon niya sa syanahan at lahat ng miyembro ng pamilya ng mga syanahan ay nasa paligid. Dahil dito, napilitan siyang tawagan si Larry palabas ng Draco Hall para makaalis ang mga Chavez. Hindi pa sumagi sa isip niya na muli niyang makikilala ang kaawa-awang lalaki na iyon, at kung titignan sa hitsura nito, tila gustong manggulo muli ni Rufus. Napangiti si Rufus. Ang swerte mo sa huling pagkakataon, bata. Humingi lang ng tulong si Larry sa'yo kasi may kailangan siya sa'yo diba? Binitawan na kita noon, pero hindi na kita bibitawan sa pagkakataong ito. Napatingin si Severin sa mga bodyguard sa likod ni Rufus at hindi niya maiwasang mapangiti. Sa palagay mo ba talaga ang mga taong ito ay anumang bagay para sa akin? Natawa si Rufus sa sinabi ni Severin. Hahaha. Nabugbog na sana kita noon kung hindi mga baguhan ang mga bodyguard na dala ko noon. Ang mga bodyguard sa paligid ko ngayon ay hindi magiging ganoon kadaling pakitunguhan. Lahat sila ay supreme fighters. 6 sila. Kahit na ang isang Grandmaster ay outraged kapag nakita nila ang lineup na ito. Hindi naiwasang sabihin ni Severin. 6 na pinakamataas na mandirigma. Mayroong higit pa sa mga Chavez kaysa sa nakikita ng mata noon. Kung maaari kang makakuha ng 6 na ganoong mga individual upang protektahan ka ng sabay-sabay, sigurado ako na ang iyong sobrang proteksyon na ama ay talagang sobra-sobra. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na lumuhad at dilaan ang sapatos ko. Sasabihin ko sa aking mga tauhan na maging mas malumanay sa iyo kung gagawin mo iyon, ngunit kung tatanggi ka, isinusumpa ko sa pangalan ng Chavez na mawawala ang lahat ng iyong mga paa ngayon. Bahagyang inangat ni Rufus ang kanyang ulo at tiwala sa kakayahan ng kanyang mga nasasakupan. Kailangan niyang aminin na ang mga subordinate na dinala niya noong araw na iyon ay sapat na malakas para maging mayabang siya. Ang mga mandirigmang iyon ay walang problemang lumaban sa 12-dosenang ordinaryong tao ng mag-isa, at may 6 na ganoong tao doon kasama niya. Iyon lang ang nagbigay kay Rufus ng sapat na kumpiyansa para ipakita ang dominasyon sa harap ni Severin. Kirk, sa palagay ko hindi ka sapat sa pambubugbog sa huling pagkakataon. Pinunasan ni Severin ang kanyang mga kamay. Dahil sabik kang mabugbog muli, ikalulugod kong pagbigyan ang iyong kahilingan. Life After Prison, Kabanata 230. Sigurado ka bang gusto mong lumaban sa mga tauhan ko imbes na tawagan si Larry? Saglit na natigilan si Rufus, ngunit hindi nagtagal ay malamig siyang ngumiti kay Severin at sinabing, kung hindi mo tatawagan si Larry, tapos ipinapalagay ko na baka dahil gumaling na ang nanay niya at hindi ka na niya kailangan. Hindi ka tumatawag dahil alam mong hindi sasama si Larry kahit tawagan mo siya. Nakangiting sabi ni Severin. Bakit ko siya iistorbo sa isang bagay na hindi mahalaga? Hahaha, ang galing mong magpanggap, bibigyan kita niyan. Hulaan ko na alam mo na hindi ka niya papansinin kung tatawagan mo siya. Hahaha, dahil ganyan ang kaso, pwede nyo nang sirain ang pagkalalaki niya. Tingnan natin kung mamahalin pa rin siya at makakasama ni Dayan kung mangyari iyon. Agad na napaatras si Rufus at iwinagayway ang kanyang kamay bilang senyales na lumabas na ang kanyang mga nasasakupan. Opo, Ginoo.
Ang 6 na nakatatandang lalaki ay naghilamo sa kanilang mga palad at mapaglarong tumingin kay Severin. Kanina pa nila gustong makilala si Severin mula nang malaman nila kay Rufus na magaling itong makipaglaban, ngunit hindi nila inaasahan na ganoon kabilis ang pagkakataon at makakaharap nila ang lalaki ng ganoon kaga. Hihihi, ngayon, ito ay kawili-wili. Walang takot na tumawa si Severin habang kaharap ang 6 na tao. Biglang nanliit ang mga mata niya at sumilay ang malamig na kislap. Agad na kamandat ang katawan niya at nag-iwan siya ng after image sa kinatatayuan niya. Mag-ingat ka. Nagulat ang isa sa mga lalaki at agad na sumigaw sa kanyang mga kasama nang makita niyang nawala si Severin sa isang kisap mata. Sa kasamaang palad, ang kanyang babala ay dumating ng medyo huli na ang isang kamao ay dumapon na sa kanyang dibdib bago pa man siya nagkaroon ng pagkakataon na itaas ang kanyang bantay. Ilang mapurol na katok ang sunod-sunod na tumunog, at ilang segundo lang ay napahiga na niya sa lupa ang 6 na tinatawag na may mataas na kasanayan na tao. Gra! Lahat ng 6 ay napahiyaw sa sakit, dahil nabali ang kanilang mga tadyang at lahat sila ay nagsusuka ng dugo. Bakas sa kanilang mga mukha ang gulat, at ang ilan ay takot na patayin sila ni Severin kaya tinakpan nila ang kanilang mga dibdib at isinandal ang kanilang mga sarili sa kanilang mga siko habang nagmamadaling umatras. Parang halimaw si Severin nang tumingin sila sa kanyang mga mata. Hindi. Ito ay imposible. Hindi ba't lahat kayo ay Supreme Fighters? Hindi mo ba sinabi na wala kang problema sa pag-ahon ng mag-isa laban sa ilang dosenang lalaki? Isa na ba kayong grupo ng walang kwentang basura? Habang pinagmamasdan ni Rufus si Severin na mabagal na hakbang palapit sa kanya, natakot siya ng ganoon kalamag. Nagsimulang mamuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo at ang kanyang mga binti ay walang humpay na nanginginig na hindi niya makontrol. Sisirain mo ang pagkalalaki ko, di ba? Ngumisi si Severin, tumingin kay Rufus, at sinabi. Sa tingin ko, mas nararapat na sirain ko ang pagkalalaki mo ngayon. Hinahamon kita. Bagamat natakot si Rufus, naalala niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Chavez at nagkaroon ng kaunting kumpiyansa. Ako ang anak ng mga Chavez, at ang mga Chavez ay isang second-tier na pamilya. Pupuntahan ka ng tatay ko kung maglakas loob kang sirain ang pagkalalaki ko. Ha. Tumawa ng malakas si Severin nang marinig ang pagbabante sa kanya ni Rufus. May magagawa ba sa akin ang iyong ama? Anong impyerno, kahit na ang iyong lolo ay hindi makakatulong sa iyo?